Kitang kong PCS, nadadagdag sa T40, dumadami kami. No? Lord, pagpalay. Pero hindi natin namamalayan. Mas hinahabol po natin yung blessing kaysa sa presensya ng Diyos. Pero may isa pong leader sa Bible na malinaw ang conviction niya. Ang pangalan po niya ay si Moses. Ano po pangalan? Moses. Sa Exodus 32 po, no, gumawa po sila ng malaking kasalanan ng Israel. Habang kasing si Moses ay pinakyat sa Mount Sinai para ibigay yung 10 utos ng Diyos. Gumawa po ang mga Israelita kasi po si Moses, pinakyat niya po doon, and he stayed there 40 days. Ilan pong araw? Isipin niyo naman, 10 buwan at 10 araw nandun. No? Isipin niyo, wala kayong leader, walang nag-remind sa inyo, walang nag-utos, wala kayong di ba? Isipin niyo, galing kayo sa pagiging alipin, no? Matasan, sanay kayo na may sinasambang ibang Diyos. Hindi nyo kilala si Yahweh, nagligtas sa kanila. Hindi nila kilala kasi 300 years sila doon. Tama? 300 to 400 years sila sa Egypt. So they don't have really a personal encounter with Yahweh. Hindi nila kilala. Sanay sila na sumasamba. Naintindihan niyo po? So here comes si God, si Yahweh na nagligtas sa kanila, bibigay yung 10 utos, 40 days, sasababaan lang sila, nasa paanan sila ng bundok, no? Nainip po sila. Nainip. Bumalik sila sa dati nilang kaisipan. Nalimutan nila na yung Diyos na nagdigtas sa kanila, yung nagpalaya sa kanila sa pagiging alipin sa Ehipto, na nagpatawid sa kanila sa dagat na pula, no? Tapos, nakarating sila doon, naligtas. No? Nalimutan nila yung Diyos na yun. Kaya po ang ginawa nila, inutusan nila si Aaron, na igawa sila ng isang Diyos. Kaya nagtipon po sila ng mga gintong, lahat ng mga ginto nila, pinagtipon-tipon at tinunaw at ginawa nila po isang guya. Gintong guya. Ang sabi sa 10 utos, ang unang utos, binibigay pa lang ibinibigay pa lang ito kay Moses, yung 10 utos. No? Ang unang utos doon, anong sabi sa unang utos? Huwag kayong magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. Pangalawang utos, huwag kayong gagawa ng anumang imahe na gawa sa lilikha, di ba? Sa hayop, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa karagatan. Nakita niyo po, habang gumagawa ng utos na paano sila mamumuhay, tumatalikod na sila sa Diyos. Naiintindihan niyo po yung istorya. Nasusundan niyo po ako. Kaya po dahil dito, nagalit ang Diyos. Ngunit dahil po sa panalangin ni Moses, hindi sila tuluyang nilipol. Okay? Kaya po pagdating sa Exodus chapter 33, sinabi ng Diyos sa Israel, magpatuloy pa rin kayo sa paglalakbay patungo sa lupang pangako ko sa inyo. Pero isang problema, hindi ako sasama sa inyo. Sige, pumunta kayo doon sa pinangako ko, pero huwag nyo na akong asahan. Kasi baka maubos ko kayo sa tigas ng ulo ninyo, baka maubos, yun po yung nakalagay sa Bible. Baka maubos ko kayo, kaya mabuti pa, huwag na akong sumama. Kasi ayaw kasi ng Diyos nagkakasala sila. Nagigets po ba natin? Kaya dito po, sinabi ni Moses yung napakalalim na panalangin. Okay? Sinabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, o di ka sasama sa amin, wag mo na lang kaming paalisin dito.
Kasi kahit anong blessing, para kay Moses, malinaw po ang isang bagay. Mahalaga yung presensya ng Diyos. Litin ko. Para kay Moses, napakahalaga yung presensya, yung alam mo, kasama mo ang Diyos. Kaya kahit anong blessing, kung wala ang presensya ng Diyos, baliwala ang blessing. Gets po ba natin? Kaya ang title ng message ko po ngayon, umaga, ay Moses, I'll go if you go with me. Okay. Basahin po natin ng ating key verse. Pwede po ba lahat tayo tumayo? Okay po ba sa inyo? Medyo exercise po tayo. Kasi gusto po bigyan natin ng paggalang ang pagbasa ng salita po ng Diyos, no? Basahin po natin sabaw-sabaw. 1, 2, 3, go. Exodus 33, verse 13 to 15. Kung ito'y totoo, pinapakiusap kong sabihin nyo sa akin ang inyong balak gawin para malaman ko upang patuloy akong nalulugod sa akin. Alalahanin din ninyo ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Makako po tayo sa presensya ng Diyos. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang salita. Mga kapatid, ito po ang pinakamalaking katotohanan na makikita po natin sa kwento ngayong umaga. Extraordinary living starts from an extraordinary God. So, hindi po tayo magkakaroon ng extraordinaryong buhay. Yung hindi pangkaraniwang buhay. Yung hindi pangkaraniwang karanasan, hindi po kayo magkakaroon yan kung wala rin yung extraordinaryong Diyos na to. So kahit anong sikap nyo, pag-aaral, kahit anong gawin yung talino sa sarili ninyo, kahit anong gawin yung pagsisikap na maging mahusay ka, kung wala ang Diyos, baliwala ang pagsisikap natin, hindi ka po magtatagumpay. Para saan? Am I making sense, guys? Kaya po, hindi tayo mabubuhay ng extraordinary life kung wala ang presensya ng Diyos. At ngayon, pag-aaralan po natin itong Exodus chapter 33. Kaya paano sinuportahan ng presensya ng Diyos at grasya ng Diyos ang tawag sa kanyang mga tao, o yung kanyang bayang Israel. Kaya yung number 1 po natin na punto ay God's presence is more important than God's blessings. Ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kesa sa blessing na ibibigay ng Diyos sa iyo. Are you getting the point, guys? Napakahalaga, guys, na ikaw ay sinasamahan yung ganyan, yung pag-aaral mo, yung pagtatrabaho mo, yung ginagawa mo paglalaba, pagluluto, yung pagsusumba mo. Napakahalaga ng mga ito habang ginagawa mo, kasama mo, taglay mo ang presensya ng Diyos. Mas mahalaga po ang presence kaysa blessing. Tingnan po natin, no? Sabi po sa Exodus chapter 33 verse 2 and 3, no? Ito po ay napaka-shocking na sinabi ng Diyos kay Moses. Sabi, ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. So yung pupuntahan nilang Kanaan, yung lupang pangako, ay lugar ng mayayaman. Okay, parang Amerika, sabihin natin, no? Una na niya ang anghel niya. Nakuha. Ganun po ang Diyos. Nauuna pa siya sa problema mo. Alam na niya, kung ano may encounter nyo, uunahan na yun ng Diyos. Ihanda na yun. Nakuha. So, upang palayasin ng Kanineo, Amareo, Heteo, Pariseo, Hibita at Hebuseo. Hindi ako sasama sa inyo. Ito mabigat. Hindi ako sasama sa inyo. Baka malipol po lamang kayo.
sa daan dahil sa katigasan ng inyong, hindi po kayo dinidyan ko lang po, ang mga Israelita po ito. Baka sabihin si Pastor, pinaribigyan na naman tayo matigas ulo na. Hindi po. Binibigyan ko lang po ng diin. Makatigasan! Okay? ng inyong ulo. Ayan, sabi dyan, parang kami na yun. Hindi po natuwa, no? Tingnan natin, ibig sabihin, magpapatuloy sila, ang Israel, sa kanilang papunta sa promised land. May provision pa rin, kung ano man yung kailangan nila, bibigay ng Panginoon. May direction kasi ang Diyos ang nanguna sa kanila. Pero may isang bagay ang mawawala. Ang presence ni God, yung presensya ng Diyos. At dito natin makikita kung ano po ang tunay na kahalagahan sa buhay ng isang mananampalataya, ang presensya ng Diyos. Ano po kaya ang naging tugon ni Moses dito? Hindi po natuwa si Moses. Hindi niya sinabi, ay okay ng Lord, sige, kung di po kayo makakasama at busy po kayo. At sige po, kung yan po ang inyong pasya, okay po Lord. Hindi po. Sabi niya, hindi naman niya sinabi, basta Lord, basta makarating lang kami doon, okay na, sige na. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya ay isa pong napakalalim na panalangin. Tingnan natin ang tugon ni Moses. Sinabi ni Moses sa verse 15, kung hindi nyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Parang sinabi niya, parang sabi natin, Lord, kung yayaman man ako at wala ka, wag mo na lang akong payamanin. Sige Lord, parang ako minsan, kasi kung kahit matatanggap na ako, kung malaki ang sweldo, pero masasacrifice ko ang paglilingkod, hindi ko po tinatanggap. Kung masasacrifice, yan ang magpapalayo sa akin sa'yo, ay di na bali kahit na malaki ang sweldo. Naiintindihan po ba natin? Sa madaling salita po, parang sinasabi ni Jesus, Lord, ayoko po ng blessing kung wala ka. Sa Hebrew po, yung pong presence, no? Ang salitang ginamit po sa 14 ay panim. Hindi po pang-anim, panim. Na ang ibig pong sabihin yan, literally, yan po ay face o mukha. Ang ibig sabihin, ang sinasabi ng Diyos ay ganito, my face will go with you. Hindi representative, hindi anghel lamang, hindi substitute. Ang Diyos mismo ang sasama. Parang kumbaga, kapag ka sinabi mong ang presensya ng Diyos ay kasama mo, nakataya ang mukha ng Diyos. Naiintindihan niyo ako? Kapag sinabi ng Diyos na sasama ko sa iyo, kasama ko kayo, ang ibig sabihin nun, yung mismong mukha ko. So pag ano mangyari dyan, nakataya sa kanya ang kanyang mukha. Di ba? Yung mukha ko nakataya dyan. Pag ako masisira, Yes! Nakukuha niyo po ba ibig sabihin? Nakukuha niyo po ba ibig sabihin? Pag sinabi ni God, my presence will be with you, ang ibig sabihin nito, yung mismong, siya mismo, ay, alam mo yung talagang yung mukha niya nandyan. Hindi yung literal na may picture, hindi po. Ibig sabihin, alam niyo po yun, parang, di ba? Remember that this time, itong panahon na to, bawat bansa, may kanyang-kanyang kinikilalang Diyos. Tama? So dahil dito, kasi ang goal ni God, patunayan na siya ang tunay na Diyos. So pag sinabi ni God na my presence will be with you, tiyak ka
may tagumpay, tiyak may provision, tiyak na meron kang aasahan, may pag-asa ka, may magagawa ka, sapagkat nakataya doon yung mukha ng Diyos. Patutunayan niya na Diyos siya. Hindi lang yung sama na parang alam niyo, ay kasama. Minsan kasi, gusto ko kasing laliman natin yung pag sinabing kasama mo ang Diyos. Hindi lang yung isang Diyos na parang pwede kang manalangin. Hindi po yun. Ano yung pag may problema ka, mananalangin ka. Hindi lang po yun. Active presence. Hindi ka pa nananalangin. Gumagawa na kasi kasama mo ang Diyos. Kasi talagang titiyakin niya na makikita mo kung sino yung kasama mo. Are we getting the point? Para pong ganito mga kapatid, no? Kung may anak po kayo na mag-aaral sa malayo, di ba pwede nyo padalhan ng GCash? Di ba? Lalo sa panahon ngayon, teknolohiya. Wala po ako wala kang pagkain, yung mga ikaw titiyakin mo, may kakainin. O, pinadeliveran na kita. Nagpagram na ako. Nakuha ba natin? So, kahit malayo ka, you can tender your children or your kids kahit nag-aaral sa malayo. Tama po. Hindi na po ba natin? So, yung anak mo, kahit malayo ka, alam niya, andun yung tatay at nanay nila. Tama? Pero, iba yung pag sinabi ng nanay at tatay, anak, kung saan ka matitira, kahit malayo ka, kasama mo ako, doon na rin ako titira. Naiintindihan niyo pa ba? Nakakuha niyo po ba? Kasi parang, pero ako niyo, iba po yung ikaw ay nagpapagrab lang, iba yung pinapadal mo ng pera, iba yung nanay mismo nandun kasama sa boarding house. Nakukuha natin? Yun po ibig sabihin ng panin. Ang pinakamalaking tanong natin ngayon mga kapatid, yung ano po ba talaga ang hinahanap natin sa Diyos? Blessing ba? Success ba? Opportunity ba ng buhay? O yung presensya ng Diyos? Ano ba talaga ang ating pinapanalangin lagi sa Kanya? Ano po ba lagi nating hinihingi? Ang mas hinahanap sa Diyos? Yung blessing na ibibigay ni God? Yung tagumpay ng Diyos na igagawad sa'yo? O yung mismong presensya ng Diyos? Minsan, parang ganito po kasi yung prayer natin eh. Lord, pagpalaan mo yung mga plano ko ha. Kasi nagpaplano po kami magnegosyo. Nagpaplano po ako magtrabaho sa ganito. Nagpaplano po ako yung anak ko padala. Lord, bless mo naman. Pagpalain mo naman, Lord. Pero minsan, hindi natin tinatanong, Lord, sa plano ko po bang ito? Kasama ko po ba kayo? Kaya pag nagkapalpak-palpakan, hindi mo naman tinanong kung kasama mo ang Diyos. Tapos nung nagkapalpak-palpakan, Panginoon, pinabayaan mo po ako. Lord, bakit po nagkaganito? Para po yan yung mga estudyante ko. Pag-exam na, magdidesisyon, hindi mag-exam. Hindi mag-exam. O di syempre ako teacher, pag wala kang exam, ano ka? Zero. Di ba? O tapos, pag nung na-zero mo, hindi po kasi ako nakapag-exam kasi po ano po eh. Namatay po yung aso po namin. Ako po yung pwedeng maglibing lang, wala na pong iba. Kasi po yung ano, yung asawa po nung kapitbahay po na, sabi ko, kasi ikaw nagdesisyon na di mo ako sinama.
Tapos ngayon bumagsak ka na, isasama mo na ako. Parang ganon. Nakuha ba natin? Parang ganon tayo sa Diyos. Nakuha niyo po ang ibig sabihin? Kasi minsan, mas hinahanap lang natin yung sagot ng Diyos, pero yung Diyos hindi natin hinahanap. Can we say amen to that? Kasi iba po yung Lord bless my plans, no? Iba po yung, ang tunay po ng pananampalataya ay hindi po naghahanap ng Diyos dahil sa blessing. Ulitin ko ang tunay na mananampalataya, hindi po naghahanap ng Diyos para lang po sa blessing. Hinahanap niya ang Diyos dahil ang Diyos mismo ang pinakamalaking blessing. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang pinakamalaking blessing natin ay yung ikaw ay kasama mo ang Diyos mismo sa buhay mo. Yung alam mo na ang Panginoon hindi ka iwanan ni pababayaan man. Na alam mo yung pangako niya maaasahan. Na alam mo yung salita niya ay buhay at gumagana sa araw-araw. And that's the greatest blessing. Wala ka mang mali-mali pang pera. Pero meron tayong isang kaharian na maaasahan. Kaharian ng Diyos. Na ang Diyos na sumasama sa iyo ay may-ari ng langit at ng lupa. Ganong kayaman yung Diyos na kasama natin araw-araw. May-ari siya. So, pwede niya ibigay kahit ano. Naintindihan po ba natin? Kaya po mga kapatid, no, para kay Moses, malinaw po ang isang bagay kung wala po ang presensya ng Diyos. Walang saysay ang paglalakbay ng Israel papunta ng lupang pangako. Kahit pa napakayaman lupain na yon, kung wala ang pagsama ng Diyos, baliwala. At dito po natin makikita ang susunod na katotohanan. Hindi lang mahalaga ang presensya ng Diyos. Ito rin po ang nagtatakda na kung sino talaga ang bayan ng Diyos. Kaya po yung pangalawang point, God's presence is the mark of God's people. Ang presensya ng Diyos ang makapagsasabi kung sino ang nasa Kanya. Di po ba? Para malaman ng tao dito sa Palmera 3, 4, and 5 na to. Sino ba rito ang mga anak ng Diyos? Hindi nila makikita sa damit natin. Wala naman tayong sinusuot. Hindi nila makikita kung ano-ano mga sinasabit natin sa bahay. Wala naman tayo. Malalaman nila yon dahil nakikita nila sa buhay mo ang presensya ng Diyos. That will set us apart. Yon ang magiging kakaiba natin sa mga taon. Pag ikaw po ay nagtitiwala sa Panginoong Jesus, binigay mo ang pagtitiwala kay Kristo, yung presensya ng Diyos ay nasa sayo. That will tell everyone that you are for that. Understanding. Kaya napakahalaga na manatili sa atin ang presensya ng Diyos. Kasi pagkatapos sabi ni Moses na ayaw niyang umalis kung wala ang presensya ng Diyos, nagbigay siya ng isang mas malalim na dahilan. Hindi na po ito personal na request ni Moses. No. Ito po ay tungkol sa identity
ng bayan ng Diyos. Kaya tinan niyo po ngayon, ha? Hear this. Ngayon may gera. Israel versus Iran and US, di ba? Makikita ninyo. Alam niyo po ang Israel, sabi ko nga sa inyo, mas maliit pa sa Pilipinas. Maliit pa sa Pilipinas. Baka yan ay Luzon lang o Bisaya, lang o Mindanao. Nakuha niyo pa pa. Pero powerful. Ang Iran, yan po yung Middle East, lahat sila kalaban ni Israel. Kahit magtulong-tulong sila, hindi kinakaya. Matagal na po yung away na yan. Sa Bible pa lang. Wala pang tigil. Ang Israel walang tigil. Kaya sanay na sila. Pero nakikita po ninyo, never. Nakuha niyo ako, mga kapatid. Kasi, kasama nila ang Diyos. Nakuha, naiintindihan niyo po ako? Kasi pag sinabi ni Lord na kasama mo, patutunayan niya kung sino siya sa buhay mo. So you need to, alam niyo po, nag-intindihan niyo ako, so that's our mark. Yan po yung marka natin. Bakit natin sabi dito, nasa verse 16, sabi niya, sapagkat kundi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po'y inyong kinalugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Naiintindihan po ba natin to? Napakalalim po ng sinabi ni Moses dito. Ang tanong niya, kung wala po kayo, ano ang pagkakaiba namin sa amin? Alam niyo po, ang Israel, no, sa panahon po ng lumang tipan, no, marami pong bansa sa mundo. Andiyan ang Egypt, andiyan ang Canaan, Babylonia, at lahat sila ay may kanya-kanyang kultura, may kanya-kanyang Diyos, may kanya-kanyang sistema. Pero ang Israel, isang bagay po ang kakaiba sa kanila. Ang presensya ng tunay na Diyos. And until now, the presence of God is with them. Kasi sila pinangakuan talaga ng Diyos. Sila ang bayang pinangakuan talaga ng Panginoon. Kaya sila po ay kakaibang bansa. Kaya nga po ang timeline natin lahat sa mundong ito ay ang Israel. Naintindihan po ba natin? Kaya po kayo, halimbawa, kayo mayroong biglang dapat natin itong Hudyo. Abay, kupkupin po ninyo. Kasi kung sino ang kumupkup sa kanila, pinagpapala ng Diyos. Ganon sila katindi. Ang umaway sa kanila, inaaway ng Diyos. Naiintindihan po? Nagigets po ba natin? So sa wilderness, naranasan nila, sa journey nila sa ilang, nakita po ang presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng pillar of cloud. No? Merong pader ng ng ulap sa araw. May pillar, meron silang na pillar na ganyan, no? Tapos may pillar of fire sa gabi. Tapos yung kanilang templo, yung tabernacle, yung pinagsasambahan nila, may cloud sa tabernacle. So glory, kitang-kita na, bumababa na gano'n. Naintindihan po ba natin? So ito po ay patunay na ang Diyos ay kasama nila. Parang ganito, kung pareho ang mga Christian, for example, yung halimbawa, kung tayo Christian, tapos may non-Christian, di magkakasama. Kung ang Christian, pareho po ng ugali, pareho rin ng lifestyle, ng mga ginagawa, yawe, kilos, pananalita, taka yung kanilang priority, si non-Christian at si Christian, walang pinagkaiba. Ang magiging tanong ng mundo, ano ba ang pagkakaiba ng Christian at hindi Christian? Nasundan po ba natin? Kung halimbawa, pareho lang, parang
Wala, parang lahat tayo kung ano ginagawa ng Christian at ng mga non-Christian, ginagawa rin natin. Yung mga salita niya, ginagamit din natin. Ang tanong talaga, magiging tanong doon, ano na pinagkaiba? Naintindihan po ba natin? Ang tunay po na difference ay hindi po yung title na Christian. Hindi po yung religion o hindi yung pangalan ng church o yung pagiging palasimba natin pag every. Hindi po yan yung pagkakaiba. Ang tunay na difference between Christian and non-Christian is the presence of God. Na lahat ng ginagawa nating mananampalataya, may kalakip na pagsama ng Diyos. Na kahit na parang imposible nang mangyayari sa'yo, imposible mong maranasan, imposible mong maisip, nagagawa, naiisip, natatapos, nakakamit, dahil gumawa ang Diyos. Naiintindihan po ba natin? Are we getting the point, guys? Kaya po sabi sa New Testament, ito, tignan natin, sabi po sa unang Korinto 13:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at na naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? The moment, guys, na kayo ay nagtiwala kay Kristo, the moment na sinabi mo, nagtitiwala po ako sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat at ganap na kabayaran na aking kasalanan. Yung ibinigay mo yung pananampalataya mo at pagtitiwala mo kay Kristo, lumukob sa'yo, nanirahan na sa'yo ang Espiritu ng Diyos. Ikaw ngayon ay na-transform into tahanan ng Diyos. Kung nasaan ang tahanan ng Diyos, yun po yung tawag nating church o yung templo. O ganito, bigyan ko kayo ng example. Di ba dito, kapatid, dito, pag narito tayo, kahit ito ay bahay ni na Ate Sol at Kuya Boy, pero pag tayo nagkatipon-tipon, para nagiging church to. Tama? Tama po. So, pero pag nahabang tayo nandito, wala tayong iniisip na masama. Wala tayong ginagawang masama. Wala tayong, nakuha niyo po ako, iniiwasan natin na makaisip tayo, makagawa tayo, maramdaman na kahit anong bagay na parang hindi gusto ng Diyos. Bakit? Kasi alam po natin, narito ang Panginoon. Nararanasan natin ang Panginoon. Nararanasan niyo po dito ang Panginoon. Sa pananambahan natin, nararanasan niyo ang Panginoon. Kapatid, hindi po ito ang church. Kaya natin nararanasan natin ang church. Kasi nasa loob natin ang Espiritu ng Diyos. Ito po ay koleksyon. Pinagsama-samang tahanan ng Panginoon. Hindi itong lugar na to ang nagpapabanal. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay tahanan ng Espiritu ng Diyos, yung isipan natin habang tayo nag-church, dapat ganun po tayo. Kasi nananahan ng Diyos sa atin. Hindi natin kailangan magsama-sama para maging banal tayo, para tayo maranasan ng Panginoon. Even in our individual, personal life, God can still be felt and be, kasi nandito na siya sa atin. Kasi sabi diyan, hindi ba ninyo alam na ang nananahan sa inyo, kayo ay templo ng Diyos. Sabi nga natin, templo ng Diyos. So, sino po yung nagtitiwala sa Panginoon? Nagiging templo ng Diyos. Kaya po ang church, hindi building. Tayo. Ako, ikaw, ang iglesia ni Kristo. Naiintindihan po ba natin? Are we getting the point, guys? Kaya po, ibig sabihin ito, ang bawat mananampalataya ay carrier ng presence ni God. Ulitin ko, kung tayo ay tahanan ng Espiritu ng Diyos,
So, ang bawat isa sa atin ay sisidlan ng presensya ng Diyos. Kaya kahit ako nasaan man ako nandoon ang Diyos. Saan man ako pumunta? Palengke, trabaho, opisina, eskwelahan. Sumakay man ako ng Grab, manood man ako ng CD, magpunta man ako ng mall, magburakay man ako, kumain man ako saan. Naroon ang Diyos. Kasi carrier ako. Sasidlan ako ng Espiritu ng Diyos. At kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Are we getting the point? Kaya alam niyo po, kahit pag napapansin po nila, pag merong Christian na kasama sila, parang alam mo yun, parang di ba? Nakawa nyo? Naiintindihan nyo? Parang nahihiya sila. Bakit? Kasi nararamdaman nila ang presensya ng Diyos sa'yo. Kaya napalaking blessing na malaman ang Diyos kasama natin. Kaya po tayo nagtatagumpay, hindi dahil magaling tayo. Hindi po dahil nagiging successful ang ating business dahil magaling ka dumiskarte. Hindi po dahil ikaw yung ay nagbiging honor dahil magaling ka at matalino ka. It is only because God is with you. Amen. 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 Kaya napakahalaga mga kapatid ngayong umaga na makita po natin yung halaga. Mahalaga po natin at natanungin natin ang ating sarili. Kapag ba nakita tayo ng mga tao, listen to this. Pag ba nakita ako sa opisina? Pag ba ako nakita sa school? Pag ba ako nakita sa pamilya ko? Pag ba ako nakita yung aking account sa social media, nakikita ba nila ang presensya ng Diyos sa buhay ko? Dapat yun ang tanong natin. Kung tayo ay carrier ng presence ni God, dapat po, ang tanong natin, ang magiging evaluation natin, ang magiging, nararamdaman, nakikita ng mga tao sa atin, ang presensya ng Diyos. Habang sa niluto mo, nilabahan mo, sa pag-tricycle, sa pagtitinda ng manok, ng bigas, ng buko, sa pang-ukay-ukay, naiintindihan po ba natin? So, pagtanong pa lang, kung magkano dama nila ang presensya ng Diyos. Naiintindihan po ba natin? Are we getting the point, guys? Are we getting the point, guys? Yan ang napakahalaga. Sa totoo lang, nakikita, hindi po perfection, kundi transformation. May nagsabi po na isang Christian, no? Ang Christian po, minsan po may nagsabi sa akin, ang Christian po ay parang ilaw sa madilim na kwarto. Kaya po tayo, yung mga tao na nasa dilim, tayo ang nagiging ilaw nila. Makikita yon ng mga tao. Ganon din naman ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Minsan, kahit ang identity po natin ng church ay ganito. Leader ka, volunteer ka sa church na to, miyembro ako ng mga collab ng ganito. Pero ang tanong, may presence ba ng Diyos sa buhay natin? Kasi kahit may posisyon tayo, kung wala ang presensya ng Diyos, kahit po pastor ako,
Kahit kung wala ang presensya ng Diyos, kahit nag-aral ako, kahit sabihin natin, sige, matalino na ako, sabihin na natin na gano'n. Kahit sa dami ng alam ko sa Bible, kung wala ang presensya ng Diyos, walang tagumpay sa gagawin ko. Hindi nyo mararanasan. Yung preaching na to, para lang ako nanulumpating politiko. Nakuha niyo pa ka? Para ako nagbabasa ng script. Kaya ho, lagi po yan, ang inaasam natin, yung pagsama ng Diyos. Amen po. So, ang tunay po na pagkakaiba ng bayan ng Diyos ay hindi po sa dami ng program. Yan tayo, para masabi tayo ay talagang tunay na Church ni God. Hindi po sa dami ng mga activity, ng mga program na inaano natin. Hindi rin po sa laki ng building. Hindi rin sa galing ng preaching. Ang tunay po ng difference, God Himself is with us. Yun ang pinaka-lagi natin. Yun po ang pinaka-lagi kong panalangin. Mga kapatid, sa tuwing tayo magtitipon, sa tuwing tayo narito na mananambahan, ang pinaka-ultimate kong prayer ay samahan tayo ng Diyos. Na ang Diyos mismo ang mangusap sa iyo, ang yumakap sa iyo, ang magpalakas ng loob mo. Kasi kahit anong sigaw ko, kahit anong lakas ang boses ko, hindi yan tatiti mo sa puso ninyo kung walang presensya ng Diyos. Hindi na kukuha sa sigaw. Hindi na kukuha sa yan sa taas ng boses. It is the presence of God. Kaya po walang power eh. Kaya ano nyo, gusto nyo po na magkaroon ng revival ang buhay nyo. Sino rito gusto magkaroon ng revival ang buhay? Sino sa kamay? Sino rito yung gusto mo malagang revival? Ang sikreto, hayaan mo na ang presensya ng Diyos ay sumayo. Pagganahin mo, Lord, ikaw po gumana. Ikaw po makita. Dapat hindi makita. Dapat, Lord, itago mo ako sa'yo. Can you say amen to that? Can you say amen to that? Sa plano ko ito, ikaw po manguna. Plano ko to, Lord. Pero kung yung plano mo, pakialaman niyo po yung plano ko na to. Pakialaman niyo po yung buhay ko. Pakialaman niyo po yung lahat ng ito. Kung ano po yung gusto niyong alisin, alisin niyo, Lord. Kung ano yung gusto niyo na meron ako, ikabit niyo, Lord. Can you say amen to that? Ang tunay, yan po, kaya para kay Moses, malinaw po na hindi sapat ang blessing. Hindi sapat ang identity. Ang gusto niya ay mas malalim pa. Kaya nagkaroon po ng isang napakalakas na request sa Diyos. Sabi niya sa 33 verse 18, kaya hiniling ni Moses, Yahweh! Ipakita po ninyo sa akin ang iyong kalwalhatian. At dito natin makikita sa mga pangatlong katotohanan. God's glory is the source of the grace that sustains our calling. So yung kalwalhatian ng Diyos, yan ang pinagmumulan ng biyaya na magpapatuloy sa ating tawag ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ako, no? I've been in the pastor and the ministry for how many years? Baka 30 years na. Kasi 20 years old ako nagsimula. O 53 years old na ako. So in the ministry, 30 years na ako sa ministry. So ano yung nagsusustain sa akin? Bakit ako nananatili sa paglilingkod? Pwede na ako manahimik na lang. Tagal ko na po naglilingkod doon, tahimik na ako. Pero bakit hanggang ngayon? Because
Napakaganda po kasing pagmasdan, maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi lagi at lagi ko nakikita ang pagkilos ng Diyos. Amen? Can we say amen to that? So pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang rebellion ng Israel, ang krisis sa presensya ng Diyos, at ang panalangin ni Moses, may isa po siyang napakalalim na request na hindi lang niya hiniling sa presensya ng Diyos. Mas malalim pa sa kanyang hiling. Ano po yung sabi niya? Kaya hiniling niya, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang ang iyong kaluwalhatian. Grabe ang request niya to. Grabe po. Gusto ko po makita ninyo kung gaano kagrabe itong hinihiling niya. Hindi po yan simpleng request lang. Ang request niya, Lord, parang ganito sasabi niya. Ang request niya ganito, Lord, ipakita mo talaga kung sino ka. Yun ang request niya. Yung pong kaluwalhatian, parang sinasabi niya, Lord, ipakita mo sa akin kung sino ka talaga. Naiintindihan po ba natin? Ang literal po kasi ng meaning na to sa Hebrew, yung pong kaluwalhatian o yung glory ay kabud. Ano daw po? Kabud. Kaya meron po itong isang tao dahil gumagawa siya ng masama, yung mga anak ni yung pinaka-chief priest, no? Si Hananias, ang mga anak niya, yung pong panahon ni Samuel, kasi nga, magagawa sila ng mga kalokohan sa bulog ng templo. Tinawag po yun, ikabud. Ano ikabud? The glory of the Lord departed, umalis. Ang tawag doon, pag po ikabud, ibig sabihin nun, nawala ang presensya o yung kaluwalhatian. Pagkabud, yung glory nakikita. Tawa natin? So, yung pong kabud, yung ilan po ay literal na ibig sabihin ay bigat o yung weight. Hindi po yung physical weight na katulad nakatingin kayo sa akin. Kayo talaga. Oo, alam ko, malaki ako. Hindi po ito yung ibig sabihin nito. Yung weight, hindi po yung timbang ko. Baka istanong nyo kung anong timbang ko eh. Hindi po yan yun. Pag sinabi natin weight o yung bigat, ito po yung tinatawag nating worth. Gets po ba natin? Oo, yung worth, yung value. Yes, yung halaga. Wait lang. So, yung greatness, yung kadakilaan, yung majesty, yung kapamahalaan, no? Kamaharlikahan. Yan. Yung divine importance. So, madaling salita, ang glory ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, ay kabuuan ng kung sino siya, yung ang kanyang pag sabi natin glory, kapangyarihan niya, kabutihan niya, biyaya niya, pag-ibig niya, kabanalan niya. So, nung sinasabi ni Moses, ipakita mo ang iyong kaluwalhatian, ang sinasabi ni Moses dyan, pakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan mo, kabanalan mo, kabutihan mo, biyaya mo, pag-ibig mo. Naintindihan? Kaya hindi po simpleng request. That's not a simple request. Ano po ang tugon? So, ano po ang tugon ng Diyos kay Moses? Sabi sa 19, ipapakita ko sa iyo ang aking kabutihan. Yan ba? Makikita mo lahat ng kaluwalhatian, ibibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Yun ang pangalan niya, Yahweh. Mahabag ako at sa nais kong kahabagan at maawa ko at sa nais kong kawaan. So sa madalit salita, makikita yung kanyang kabutihan. Hindi na po ba natin? Ibig sabihin ng glory ng Diyos, hindi lang po yung power. Ito po ay nakikita sa kanyang awa, habag, biyaya, at kabutihan. Minsan, ang nais po natin yung glory ng Diyos. Na makita yung minsan nakikita natin yung glory ng Diyos, yung malaking miracles. Diba? Pag nakaranas tayo ng malalaking milagro, ay tako, grabe ang galing God. Yung mga malaking events, diba? Yung mga success, nagtagumpay, mga nakapagtapos, merong pang nagtalagay ng malaking tarpaulin, ang unlicensed engineer yung anak, billboard pa, no?
Ibig sabihin, ano nyo po, ang biyaya po ng Diyos, madalas nakikita sa biyaya sa gitna ng ating kahinaan. Lakas sa gitna ng ating kapaguran. Pag-asa sa gitna ng ating matitinding problema. Doon natin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi doon makikita ang kabutihan ng Diyos. Doon mo nakikita yung awa ng Diyos. Doon mo makikita yung kanyang kagalingan ng Diyos. Yung alam mo yun, hindi mo yung sagad ka na, nauubos ka na ng pag-asa, pero biglang may gagawin ng Diyos. And that's the glory of God. And that's the presence of God. And that's the mark that God that you are believing is with you. Yung akala mo parang di mo kasama ang Diyos. Doon sa mga panahon na kailangan mo ng biglang darating yung kahanga-hangang pagkalinga ng Diyos sa buhay mo. Amen? May isa pong pastor na tinanong kung paano daw niya kinaya yung maraming taon sa ministry. Ang sagot po niya, simple. Hindi daw dahil malakas siya. Hindi daw dahil magaling siya. Ang sabi po niya, tinutulungan ako ng Diyos ng grasya niya sa araw-araw. Ito po ang pinakamatinding revelation ng glory ng Diyos. No? Nung dumating si Jesus, ito malapit na natin alalahanin na naman ang mahal na araw. No? Sabi po sa John 1:14, sa Juan, naging tao ang salita, nariyahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhatian ng tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos sa kagandahan loob ng katotohanan. Pinakamaganda pong revelation ito ng Diyos. No? Yung pong pag-ibig ng Panginoong Jesus sa atin, ay yan po ay isang kaluwalhatian ng Panginoon. Yung sinakripisyo ni Kristo sa krus, yung kanyang pag-ibig na hindi kayang tumbasan, yung tagumpay na mula sa kanyang pagkabuhay na muli. And that's the glory of God. Kaya mga kapatid, kapag nakita po natin yung kaluwalhatian ng Diyos, may nangyayari sa puso natin. Kaya po, si God, hinahayaan tayong dumaan sa matitinding pagsubok. Hinahayaan niya tayo na tayo po yung dumaan sa kakapusan. Dumadaan tayo sa mga bagay na parang alam mo yun, wala ka nang makita mga solusyon para makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi bagkus mong nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, nagkaroon tayo ng lakas sa gitna ng hirap at nagkaroon po tayo ng pag-asa sa gitna ng ating mga problema. Ang katapatan sa gitna ng calling. Bakit po? Dahil nakita natin yung biyaya ng Diyos ang nagpapatuloy sa atin. Minsan kasi feeling po natin ganito ang Christian life. Lord, bigyan mo po ako ng calling. Tawagin mo po ako. Pero sana yung easy mode lang. Kung kaya ko lang, Lord, huwag naman yung parang, kung taga-abot lang na ganito. No? Pero totoo, hindi po talaga easy ang calling ng Lord. Pero kapag kasama mo ang Diyos, sapat ang kanyang grasya para magawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ang buhay po ni Moses ay patunay ng isang bagay. Ang lakas ng leader ay hindi galing sa sarili niyang kakayanan, kundi ito po ay galing sa kaluwalhatian at biyaya ng Diyos. Kaya, kung pagsasama-samahin po natin pinag-usapan kanina, sa Exodus 30, malinaw po ang mensahe. God's presence is more important than blessing. God's presence marks God's people. God's glory sustains our calling. At dito natin nauunawaan na malaking katotohanan ng sermon
extraordinary life begins with an extraordinary God. Kaya mga kapatid, kung pagsasama-samahin po natin itong kwento ng Exodus 33, makikita natin ng isang napakalalim na katotohanan. Ang Israel ay nag-fall. Nagkasala sila. Nag-rebel sila laban sa Diyos. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, ang Diyos ang nagbibigay pa rin ng biyaya. At ang biyayang iyon ay hindi lang po blessing, hindi lang po provision, hindi lang po promised land. Ang pinakamalaking blessing na ibinigay ng Diyos ang kanyang presensya. Kaya sinabi ni Moses, ang isang panalangin, di ba, na dapat nating panalangin din po natin. Kung hindi nyo kami sasamahan, wag nyo na po kami paalisin dito. So sa madaling salita, para sinasabi ni Moses, Lord, ayoko po ng success ng buhay kung wala ka. Ayoko ng misyon kung wala ka. Ayoko mag-T40 kung wala ka. Ayoko mag-collab kung wala ka. Ayoko magsimba kung wala ka. Ayoko mag-worship kung wala ka. I'll go, but only if you go with me. Yan po ang lagi ko sinasabi lagi sa akin. Saan man ako naglilingkod, parang, Lord, kung wala po kayo, huwag na lang po. So, yung mga dati ko nakasama kayo, mga tatangil, alam nyo yun, lagi sa rin, teka lang po ha, tingin po natin, wala pa po kasi sinasabi si Lord sa akin. I hope naiintindihan nyo kung bakit po lagi ko sinasabi ngayon. Naiintindihan po, mahirap po kasing humakbang sa sarili nating alam kung walang pagsama ng Diyos. Mga kapatid, ito ang sikreto ng extraordinary life. Hindi nagsisimula sa extraordinary people. Ito po ay hindi rin nagsisimula sa talent. Hindi ito nagsisimula sa strategy. Ang extraordinary life starts with an extraordinary God. So kapag kasama po natin ng Diyos, may lakas kahit mahirap ang gagawin. May pag-asa kahit may problema. May direksyon kahit may hindi malinaw ang bukas. Minsan iniisip po natin, Lord, kaya ko po siguro to. Itong problema to, kaya ko siguro yan. Pero darating ang panahon, marirealize po natin, hindi pala sapat ang sarili natin, lakas. Kailangan natin ang presensya ng Ama, kapangyarihan ng Anak, at ang gabay ng Santong Espiritu. Kaya ang tanong po ngayon ng bawat isa sa atin, tanong ko po sa inyo lahat, ano ba talaga ang hinahanap natin sa Diyos? Blessing? Opportunity, o ang Diyos po mismo. So mga kapatid, kung gusto po talaga nating mabuhay ng extraordinary life, sino po rito gusto magkaroon ng buhay na extraordinary life? Kailangan po natin laging hanapin ang presensya ng Diyos. Manatili tayo sa lilim ng biyaya ng Diyos. Nais ko po kayong lahat ay tumayo. Umawi po tayo sa Panginoon. Samahan niyo po kami dito sa amin pong pagsamba. Kung nais niyo po, kung saan po kayo, alam niyo po, kailangan natin matutunan, manalangin. Di panalangin, sabi ni Moses, kung nasan ka, pupunta ako doon. Lord, kung kasama kita, lalakad ako. Lord, I'll go if you go with me. Tayo po lahat ay umawit. Hayaan po natin na panatilihin tayo ni Lord. Mananatili sa iyong bilhin at sasambahin ka sa langit. Mananatili sa iyong bilhin na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa
iyong lilin, nasumpungan ka sa dakong lilin. Sige po, purihin natin, Panginoon. Dalangin natin, Lord. Manalangin po tayo na samaan tayo ng Diyos palagi. Lumapit tayong lahat. Hilingin natin ang presensya ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. At tanging sa Kanya lang ialay lahat. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Sa Praise your name, Lord! Let there be presence. Let your presence be full among us today. Hallelujah, Jesus! We praise your name. Hallelujah, Lord! We praise you, Jesus! Hallelujah, Panginoon! Ang maraming Diyos! Maraming salamat sa iyong banal na salita na aming magpakikinggan ngayon. Salamat sa paalala mo mula sa buhay ni Moses na ang tunay na lakas ng aming buhay ay hindi galing sa aming sarili, kundi sa iyong presensya. Panginoon, maraming beses sa aming buhay na hinahabol namin ang blessing, ang success, at ang plano namin. Ngunit ngayong araw na ito, pinapalahanan niyo kami na ang pinakamahalaga sa lahat ay kayo mismo. Lord, turuan niyo po kaming mamuhay ng tunay na unang hinahanap ay ang iyong presensya. Tulungan niyo kaming magtiwala sa inyong grasya na siyang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa aming calling. Sa bawat pamilya, sa bawat leader, sa bawat ministry worker, at sa bawat kapatid na narito ngayon, samahan niyo kami sa aming paglakad. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, gabayan ninyo kami upang matupad ang misyon ni Jesus sa aming buhay at sa aming komunidad. Panginoon, ang panalangin namin ay katulad ng panalangin ni Moses. Lord, kung hindi kayo sasama sa amin, huwag ninyo kami paalisin. Salamat din dahil pinangako mo sa amin na ikaw mismo ang sasama sa amin, bibigyan kami ng kapahingahan. Tinatanggap namin ang pangakong ito ngayon at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all.